Bago ko simulan ang kwento kong ito, hayaan niyo muna akong batiin ko kayong lahat ng isang magandang araw. Hindi na ako gaanong magpapakilala, kaya sana maitago niyo ako sa pangalang Divine. Pribado akong tao, kaya naisip ko na itago na rin sa alias ang mga taong kasama ko sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Ngayon pa lang sasabihin ko nang hindi ako yung tipo ng taong mahilig magyabang o yung tinatawag nilang magbuhat ng sariling bangko. Hinahayaan ko lang na manggaling sa ibang tao ang mga papuri sa akin. Pero simula nung bata pa lang ako hanggang sa nagdalaga, marami ang nagsasabi sa akin na maganda ako. Mala artista daw ang mukha ko at pangmodelo ang pangangatawan. Kaya nga panay ang udyok nila sa akin na maging isang commercial model. Kung ayaw ko daw, maging artista na lang. Pero ang hindi alam ng nakakarami, ayokong nagiging sentro ko ng atensyon. Gusto ko ng katahimikan sa buhay, malayo sa gulo at kung ano-ano pa man. Kaya kahit mismong magulang ko nang nag-uudyok sa akin na gamitin ang ganda ko para mas gumanda ang buhay ko, panay pa rin ang tanggi ko. Masaya na kasi ako sa kung anong meron ako. May magandang trabaho. At syempre, mayroong isang lalaking sobra kong minamahal. Si Jimmy. Sis! Ang ganda mo dyan, ha? Talaga? Sa tingin mo, ito yung dapat kong piliin sa wedding gown? Ay, nako, perfect na perfect yan sa'yo, sis, oh. O, tignan mo. Ay, grabe! O, kitang-kita yung kurba ng katawan mo! Para kang galing sa isang magazine, bagay na bagay sa'yo. Sus, binawala mo pa ako. Mm. Pero di nga, bagay ba talaga sa akin? Kasi kinakabahan ako sa may bandang likod nitong gown eh. Ha? Saan? Itong likod. Ano meron dito? Baka mahalata yung mga taba ko dyan. Loka-loka! Saan ang taba dyan, girl? Tingnan mo nga yung akin, oh. O, ayan. Tingnan mo. Belbel ang taba, di ba? Kaya wag kang ano nga dyan. Basta para sa akin, perfect tong gown mo para sa'yo. Simple, pero elegante. I love it. Sige, sige. Ito na lang yung pipiliin ko. May tiwala naman ako sa'yo eh, kaysa sa sarili ko pagdating sa mga gown. Nako, sis. Wala akong pipiliin dyan. Maganda silang lahat sa'yo. Bagay na bagay. Bakit ka ba hindi nagmodelo o kaya commercial model? Feeling ko, sisikat ka ng bonggang-bongga doon. No ka ba? Parang di naman. O anong hindi? Natural beauty ang laban mo, sis. Kaya kung ako sa'yo, kung meron mang kukuha sa'yo bilang commercial model, i-go mo na yon, sis. Ano ka ba? Kontento na ako sa kung anong meron ako ngayon, no? Masaya ako sa buhay ko. May maganda akong trabaho at mapagmahal na mapapangasawa. Sa bagay, nakakaingit nga. Charot! Kahit ako makukontento rin ako sa ganun. Isipin mo, maganda ka na nga. Ang gwapo pa ng mapapangasawa mo. Ay nako, ikaw na talaga ang anak ng Diyos. Ay, sandali. May tumatawag sa akin. Baka si Jimmy na to eh. Si Jimmy nga, sagutin ko lang to ah. Ay, sige, go lang sis. Hello, Han? Luhan, andyan pa rin ba kayo ni Roda sa shop? Oo, pero patapos na rin naman na kami. Bakit? Sunduin kita dyan. Kain tayo sa labas. Sama mo na rin si Roda. Kakain tayo sa labas? Di ba sabi mo busy ka sa trabaho? Namimiss na kasi kita kaya minadali ko na yung trabaho ko. Tayin niyo ako dyan. Pupunta na ako. Sige, hintayin ka namin dito. Ingat ka sa pagmamaneho ha. Bye.
Nag-imbita si Jimmy na kumain sa labas, pinapasama ka. Ay, libreng dinner, bet ko yan. Sige. At dahil si Jimmy rin yung nag-aya, sigurado akong mamahaling restaurant tayong kakain. Siyempre, no, kilala mo naman yun. Over sa pagiging generous. Alam mo sis, ikaw na talaga. Ikaw na ang pinakamaswerteng babaeng nakilala ko sa buong mundo. Maganda na nga, makakapag-asawa pa ng gwapo at mayamang lalaki. Ay, ikaw na. Sira. Alam mo, nakakaingit ka. Pero syempre, maswerte rin naman si Jimmy sa'yo. Aba, mala beauty queen na ang ganda ng misis niya, no? Siguradong araw-araw magandang gising nun. Ewan ko na nga lang kung magloko pa yun. Uy, wala namang ganyanan. Sigurado akong hindi ako lolokohin ni Jimmy, no? Mahal ako nun eh. Ano ka ba sis? Alam ko naman yun. Kaya nga sinabi ko na ewan ko na lang kung magloko pa siya. Kasi wala na siyang dahilan para maghanap pa ng iba. Isa kang kumikinang atropeyo. Kaya relax ka lang girl. Sure din akong hindi ka lolokohin ng Jimmy na yon. Pagdating sa pakikipagrelasyon, mapili rin ako sa lalaki. Hindi ako yung tipo ng tao na kung magpalit ng karelasyon, ay singdalas din ang pagpalit ng damit. Bago kami ikasal ni Jimmy, nakadalawang ex-boyfriend lang ako noon. At lahat ng yun, seryoso. Hindi kasi ako malaro. Pagdating sa pag-ibig, ayoko ng trip-trip lang. O di kaya naman, nagustuhan lang ako dahil sa panlabas kong itsura. Marami ang nagsasabi sa akin noon na masyado naman daw akong makaluma. Dahil sa bagong henerasyon ngayon, hindi na uso yung unang mamahalin sa'yo ang nilalaman ng puso mo. Magpasalamat na nga lang daw ako dahil maganda ako. Maraming nagkakagusto at hindi magiging mag-isa ng mahabang panahon. Pero hindi naman yun ang gusto kong mangyari. Mahalaga sa akin ang totoong pag-ibig na siyang binigay sa akin ni Jimmy sa loob ng 3 taon. Kaya nga lang, sa isang iglap biglang nanlamig ang pakikitungo sa akin ng asawa ko sa hindi ko malamang dahilan. Han, halika na! Nakahanda na yung hapunan natin. Ito na! Ay sorry, akala ko kasi nasa taas ka pa eh. Bakit naman ang dami mo yatang niluto? Anong meron? Hindi mo ba naaalala kung anong araw ngayon? Alin? 3rd wedding anniversary natin ngayon. Hinanda ko lahat ng paborito mong pagkain para sa araw na to. Pinasadya ko talaga yung cake na yan para sa anniversary natin. Alam mo, hindi talaga kita maintindihan eh. Ikaw yung nagsasabi na magtipid tayo pero ikaw naman tong gastos ng gastos. Tingnan mo tong ginawa mo. Sa tingin mo, maubos natin yan. Hayaan mo na ako, Han. Isang beses sa isang taon lang naman ang anniversary natin eh. Kaya mas maganda kung maghahanda talaga tayo, di ba? Isa pa, hindi mo ba napapansin? Ang bilis ng panahon, no? 3 taon na pala tayong dalawa, nakakatuwa. Oo na lang. Sige na, kumain ka na. Nga pala, Han, nakausap ko kanina yung mama mo. Ang sabi niya sa akin, may regalo raw siya para sa anniversary natin. Ano yun? Bakasyon sa Boracay. 3 days and 2 nights. Tatanggihan ko sana kaso mapilit siya eh. Sabi niya kasi masyado na raw mahaba yung 3 taon para hindi tayo magkaanak. Sinabi mo ba sa kanya na ayoko pa magkaanak? Hindi. Mabuti naman kung ganun dahil kapag sinabi mo yan, siguradong masasabon na naman ako sa sermon nun. Malilintikan ka sa akin. Pero Han, sa tingin ko naman tama naman yung sinabi ni Mama eh. 3 taon na tayo pero wala pa rin tayong anak. Ano bang di mo maintindihan sa sinabi kong ayoko nga? Nagtatanong kasi si Mama.
Hindi ko alam kung anong isasagot sa kanya eh. Na hindi ka mapapasama sa paningin niya. Eh di sabihin mo na hindi pa tayo handa. Ganun. Kaya mo na yan. Pero kailan pa? Gusto ko na rin magkaanak, no? Gusto kong may masasabi na tayong isang buong pamilya. Teka nga lang, ano ba sinasabi mo? Ano pamilya ka dyan? Jimmy, normal lang sa isang mag-asawa na bumuo ng sariling pamilya. Sapat na siguro yung 3 taon para pag-usapan natin ang pagkakaroon ng anak. Pwede ba tigilan mo na ako sa bagay na yan? Kapag sinabi kong ayoko, ayoko. Tapos na! Makaalis na nga, naiirita na ako sa'yo eh. Oh, saan ka pupunta? Nawalan na ako ng gana, matutulog na ako. Tapusin mo muna yung pagkain mo. Hinanda ko tong lahat para sa'yo eh. Hindi ko sinabing lutuan mo ako ng sandamakmak na pagkain na yan. Ikaw nagluto niyan eh, pues ubusin mo yan. Hindi ko alam kung bakit biglang nagbago na lang ang pakikitungo sa akin ni Jimmy. Nawala ang matamis at lambing. Alam kong hindi ako nagkulang sa pagiging asawa sa kanya. Dahil kahit abala ako sa trabaho ko, hindi ko pa rin nakakalimutan na asikasuhin siya. Kaya nung mga panahong yun, mas lalo kong naguluhan. Lalo na't kahit 3 taon na kaming mag-asawa, tila ayaw pa rin niyang bumuo kami ng isang pamilya. Hindi kaya may babae na yung asawa mo? Uy, yung bibig mo nga. Eh sorry. Totoo naman kasi. Hindi man lang ba subagi sa isip mo yun? Hindi yan sa akin magagawa ni Jimmy, no? We, sige nga. Paano mo ipapaliwanag na halos ilang buwan na kayong walang sexy time, Aber? Busy lang siya sa trabaho. Bakit kasi hindi ka mag-extra effort dyan sa asawa mo? Anong extra effort ang sinasabi mo? Effort ang sinasabi mo. Sis, alam kong natural ang kagandahan at kaseksihan mo. Kahit garbage bag lang ang suotin mo, maganda ka pa rin tignan. Pero alam mo yun, iba pa rin yung pinaghahandaan mo ang asawa mo. Paano ko naman gagawin yun? Masyado siyang abala sa trabaho eh. Kapag uuwi yun, diretso kwarto para magpahinga. Eh di gumawa ka ng paraan para magising siya. Magsuot ka ng mga sexy lingerie. O ito, tulad nito. Ano ka ba, Roda? Bitawan mo nga yan. Nakakahiya, no? Ay, loka-loka. Hindi nga ito nakakahiya, no? Effort ang tawag dito. Dali. Alam mo, kung ganyan lang din naman ang ipapasuot mo sa akin, sana nagsinulid na lang ako. Oh. Nakamura pa ako. Hoy, mas cute kaya yon. Ang tawag sa mga ganito, pampasabik. Sa ganda at sexy mong yan. Kapag sinuot mo to, siguradong mapapalanok ng laway lalaki mo. Di kasi ako sanay na magsuot ng ganyan eh. Pwes, sanayin mo na ang sarili mo. Dapat kahit asawa mo, nilalandi mo pa rin. Nagpapatakam ka. Dahil kahit nga maladyosa ang ganda mo, kung hindi mo yan nagagamit, aba, mababaliwala lang yan. Kaya sige na dali, bilhin mo na to at hahanap pa tayo ng iba para gabi-gabi. Edi, iba-iba ang performance. Ba't ang kalat ng kwarto natin? Ano tong mga bulaklak na nasa sahig? Hi, hon. Surprise! Naisip kong buong araw kang naging abala sa trabaho eh, kaya baka gusto mong magpalabas ng stress. Mukhang alam ko na yung gusto mong mangyari ah. Ay, sandali. Nag-dinner ka na ba? Oo eh. Dessert. Nag-dessert ka na ba? Eh yun ang hindi pa. Gusto mo ng masarap na dessert? Wow! Parang mas masarap pa to sa kinain ko kanina. Nag-e-enjoy ka ba? Nag-e-enjoy ba yung mga mata mo sa nakikita mo? Sobra. Lika nga rito. Bigla ako nang gigigil sa'yo eh. Sobrang namiss ko to eh. Namiss ko yung amoy mo.
Yung balat mo. Ang lahat sa'yo. Alam ko. Mm. Kaya sige lang. Ubusin mo lang ako ngayong gabi. Iyong iwa ko. Paano to tatanggalin? Sandali. Meron ditong parang belt na... Ayos na yan. Mm. Han! Ang mahal nito, no? Pinunit mo lang ng isang kamay? Ganyan ang mangyayari kapag matagal mo na akong pinatakam. Tsaka, bibilhan na lang kita ng bago. Ganito rin. Nagustuhan ko to eh. Bibili tayo ng 10 nito. Ika nga rito, gusto ko nang makatikim ng masarap na dessert. Marahil maiintindihan ako ng mga taong may asawa ngayon kung bakit kinakailangan kong mag-effort para sa sexy time namin ni Jimmy. May punto naman kasi ang kaibigan kong si Rhoda. Hindi sapat na maganda lang ako. Dapat may ginagawa rin ako na paraan para ma-turn on sa akin ang asawa ko at muling uminit ang pagsasama naming dalawa. Bago nga lang sa akin yun. Pero para sa ikakasiya ng relasyon namin, handa akong mag-isip ng kung ano-anong pakulo. Muli ko lang maramdaman ang init ng pagmamahal niya. Pagkatapos ng mainit na tagpo namin ni Jimmy nung gabi na yun, parang unti-unting nagbago ang lahat. Mas naging malambing na siya sa akin kumpara noon. Nagkakaroon pa naman kami ng sexy time pero dahil sa iisang posisyon lang ang alam ko at parating ganun lang ang ginagawa ko, marahil nagsawa na siya. Kaya nung ako nang unang gumawa ng hakbang at sinubukan ng hindi ko pa nagagawa, parang bumalik kami sa pagiging bagong mag-asawa. Ay, perfect! Grabe! Woo! Shh! Yung boses mo nga. Parang megaphone naman eh. Pero aminin mo, effective ang naging suggestion ko, di ba? Oo, kaya thank you ah. You're welcome. Tulad ng parati kong sinasabi sa'yo, minsan kailangan mong mag-effort para mas gumanda ang sex life. Sa bagay, sobrang mahalaga pala yun sa isang pagsasama, no? Oo naman, no? Yung nanay at tatay ko nga sa mga edad nilang yon, naghahanap pa rin sila ng oras para maglabing-labing. Kaya ayun minsan, naghahati-hati kami magkakapatid para makapag-stay sila sa isang hotel. Kaya pa yun nila tita? Abay, syempre! Si Papa pa! Tigasin kaya yun! Ay, kaya nga 5 kami magkakapatid, di ba? Ay, wait. May suggestion pa ako eh. Ano yun? What if gayahin niyo yung mga napapanood ko? Na? Role play. yung mga nagko-costume ng yung magagandang damit, yung isa sa inyo o kaya kahit sa inyong dalawa. Sira, bakit ko naman gagawin yun? Para magkaroon naman ng kahit konting laro yung sexy time nyo. Oy, may gumagawa talaga nun ha sa totoong buhay. Talaga? Oo nga. Kaya kung ako sa'yo, isuggest mo yun kay Jimmy. Sige, sige. Oh yeah. Oh yeah.
napili kong costume. Maganda ba? Wow! Ang sexy mo, Han, ha? Sobra. Grabe. Oh, wag mo nang punitin to ha. Baka magamit pa natin sa susunod. Siyempre naman, mas natatakam ako eh. Sure. Sige na, magsimula na tayo. Kunwari galing kang office tapos naglilinis ako dito. Okay, sige. Ay, sir, nakauwi na po pala kayo? Traffic eh. Bakit naglilinis ka pa rin? Gabi na. Gusto ko po sana kasi malinis lahat bago ka pumasok sa bahay. Kumain na po ba kayo, sir? Hindi pa nga eh. Pero sa itsura mong yan, parang ibang pagkain yung gusto kong kainin. Kayo talaga, sir? Malabiro kayo, no? Paghahanda ko muna kayo ng makakain. Sige, higa ka na. Oh, Sabi mo, ihahanda mo na yung kakainin ko. Di higa ka na. sir, Ang bango-bango mo naman. Amoy bulaklak. Gusto mo bang diligan kita? sige. Diligan mo ako. Kung ganito kasarap magpadilig. Kahit malunod ako. Ayos lang, sir. Ang sexy mo talaga. Nag-enjoy ka ba? Sobra. Saan mo nakuha yung mga ganong posisyon? Pero paborito ko yung hinarap mo ako sa salamin habang nasa likod kita. Siyempre, alam ko yun. Lalaki ako eh. Pero masaya ako dahil pareho na tayo nag-e-enjoy ngayon. Alam mo rin naman na gusto kong napapasaya kita, di ba? Lalo na sa kama. Baka kapag kasi hinayaan natin yung dati, mawala na talaga ng gana sa akin eh. Kaya huwag ka nang mag-alala. Mas papaligayahin kita sa kama dahil responsibilidad ko naman talaga yun bilang asawa mo eh. Kahit na malakas ang kutob kong babae ngayon ni Jimmy, nakakatawa man pakinggan. Pero talagang nag-aral ako ng mga pwedeng gawin ng isang babae sa asawa niya pagdating sa kama. Kung ano-anong pakulo ang mga napapanood at nababasa ko sa online. Kahit na nakakailang, sige lang ako ng sige. Magtuloy-tuloy lang ang magagandang nangyayari sa relasyon naming mag-asawa. Kaya nga lang, sa hindi ko malamang dahilan, muli na namang nagbago si Jimmy. Hindi na naman siya malambing sa akin kahit na ako na mismo ang nag-aaya. Mas dumadala sa mga pagkakataong tinatanggihan na niya ako. Hanggang sa unti-unti kong napapansin na tila ba sinasadya ni Jimmy na umuwi ng madaling araw galing sa trabaho para iwasan ako. Ay, sorry, baka mamayang madaling araw na ako makauwi. Ha? Bakit? May tinatapos pa kasi akong presentation para bukas eh. Hindi ko nagawa kanina kasi nasira yung computer ko. Kaninang hapon lang naayos kaya hanggang ngayon, hindi pa rin ako tapos. Ganun ba? Sayang naman. May surprise pa naman sana ako sa'yo. Sorry talaga. Munti ko na makalimutan na naghihintay ka pala kaya ngayon lang ako nakatawa. Sige, ingat ka sa pag-uwi Sige, bye. I love you. Ay, binabaan ako agad. Sayang naman tong effort ko. Bumili pa naman ako ng bagong lipstick. Makapaghilamos na nga lang at makatulog.
huling nadiligan ni mister mo? Kasi ang lanta-lanta mo, oh. May problema ba kayo ni Jimmy? Nitong mga nakaraan kasi, parati na lang madaling araw siya kung umuwi. Minsan pa nga, sa office na siya natutulog sa dami ng trabaho niya. Hindi naman ako nagreklamo dahil syempre trabaho niya yun. Sigurado ka ba na trabaho ang pinagpupuyatan niya? Baka naman, iba na ang tinatrabaho niya tuwing madaling araw. Ganyan din ang sinabi mo nung una pero di naman totoo. Malay mo this time. Totoo na. Roda naman hindi ka nakakatulong. Sis, inahanda lang naman kita sa mga pwedeng mangyari. Kasi alam ko na hindi ka nagkulang sa kanya bilang asawa. Kahit nga pagod ka sa trabaho, nagagawa mo pa rin siyang asikasuhin. Ginagawa mo ng paraan yung sexy time ninyo. At higit sa lahat hindi ka losyang. Ang ganda-ganda mo. Kaya wala akong ibang maisip na dahilan para magkaganyan si Jimmy sa'yo. Di ko na talaga alam kung anong gagawin ko Ang sakit na ng ulo ko kakaisip. Ayoko namang paghinalaan yung asawa ko kasi alam kong hindi ako magagawang lokohin ni Jimmy, no? Si Jimmy yun, di ba? Yun na nga yung sinasabi ko. Si Jimmy yun, hindi niya ako magagawang lokohin. Hindi. Si Jimmy yun, oh. Yung kakapasok lang dito. Ha? Saan? Ayun, oh. Nandun sa pinakadulo, tapos may kasamang babae. Hindi si Jimmy. Baka kamukha lang. Sis, hindi. Alam ko ang hubog ni Jimmy. Ay, ano? Sino yung kasama niya? Baka katrabaho. Sigurado ka. Ewan. Pero malakas naman ang hinala kung katrabaho niya lang yan Pwes ako hindi. Dali, lapitan mo na. Ayoko nga. Baka trabaho yung pinag-uusapan nila, no? Ayokong makastorbo. Sige na, kumain ka na lang dyan. Kahit na malakas ang kutob kong babae ngayon ni Jimmy, pinili kong magbulag-bulagan. Itinatak ko sa isip ko na katrabaho lang niya yun o kliyente. Kaya nga lang, habang kumakain kami, nakita mismo ng mga mata ko kung paano niya asikasuhin ang babaeng yun. At dito ko na nga napatunayan na siguro nga tama ang nararamdaman ko. Tama ang sinasabi ni Roda na niloloko nga ako ng asawa ko. Oh, anong gusto mong pag-usapan? Bilisan mo lang kasi gusto ko na magpahinga Maaga pa ako sa office bukas. Office? Bukas? Di ba Sabado bukas? Oo, pero alam mo naman yung trabaho ko, di ba? Walang day off kapag may VIP client kami. Ano sasabihin mo? Lumabas kami kanina ni Roda dahil pareho kaming walang pasok. Nag-lunch sa isang restaurant sa Makati. Masarap naman yung pagkain pero hindi ko nagustuhan yung aura ng lugar Okay, tapos? Alam mo kung bakit hindi ko nagustuhan yung aura doon? Dahil nakita ko yung asawa ko na may kasamang babae na pumasok doon. Kung lumingon ka lang sana sa bandang likod mo, makikita mo ko. Yun ba? Wala lang yun. Lunch meeting. Client ko yung kasama ko kanina. Ah, talaga? So ibig mong sabihin, business ang pinag-uusapan nyo. Kailan ka pa naging extra sweet sa kliyente mo? Na may pahawa ka pa sa kamay niya, paghalik? Ano? Hindi ka na nakapagsalita? Kasi wala ka nang maisip na palusot, ha? Kasi wala ka nang magagawa dahil nakita mismo ng dalawa kong mga mata na niloloko mo ako. Divine. Magpapaliwanag ako. Paliwanag? Sige nga, paano? Jimmy, binigay ko sa'yo lahat. Nagpakabuting asawa ako pero ganito pa rin ang ginawa mo sa akin at hindi ka man lang namili ng gagawin mong kabet, ha? Yung pangit pa! Divine. Hindi ko na alam kung saan ako mas magagalit Yung niloko mo ko o yung pinagpalit mo ko sa hindi maganda. Ano bang nakita mo sa babaeng yun, ha, na wala sa akin? Oh my God, Jimmy!
Ang dami nagsasabi na maganda ako, na sexy ako. Na napakaswerte mo dahil ako ang naging asawa mo. Tapos ganito pa rin, ha? Hindi ka man lang nakontento, hayop ka! Alam mo kung bakit? Dahil masyado kang perfect. Ano? Ano perfect sinasabi mo dyan? Masyado kang maganda. Mabait. Matalino. Lahat nasa iyo na. Kaya parang nabore ako sa relasyon natin kasi wala akong maireklamo sa'yo eh. Tumigil ka. Pagdadahilan ka na nga lang, wala pang kakwenta-kwenta. Ako pang sisisihin mo kaya nagloko ka? Masyado akong perfect kaya naganap pa ng iba? Tanga na lang ang maniniwala sa'yo. Divine. Huwag mo akong hahawakan. Nanditiri ako sa'yo. Gusto mo sa babaeng hindi mo may pagmamalaki? Sige, dun ka na. Magsama kayong dalawa. Dahil hindi lang ako maganda, Jimmy. Matalino rin akong tao. Kaya hindi ako magpapakatanga sa isang tulad mo na hindi marunong makontento sa isa. Nung mga oras na yon, litong-lito ko sa mga sinasabi ni Jimmy sa akin. Hindi ko na nahanapan ng katuturan na madahilan niya sa akin. Dahil balik-balik na rin man ang mundo, niloko pa rin niya ako. Hindi niya tinupad ang pinangako niya sa akin noon. Pagkatapos ng pag-uusap naming yun, kaagad akong nag-impake ng mga gamit ko at pumunta sa bahay ng mga magulang ko. Sa kanila ko ibinuhos lahat ng nararamdaman ko. Ang buong akala ko, ako ang may pagkukulang. Ako ang hindi gumagawa ng responsibilidad ko bilang asawa. Tapos, malalaman ko na simulat sa pool pala ay wala sa akin ang problema. Tulad ng inaasahan, nagkagulo ang dalawang pamilya. Siyempre, ako ang mas kinakampihan ng lahat, maski ang pamilya ni Jimmy. Pero sa huli, sinabi sa akin ng mama ko na kung kaya ko raw patawarin ang asawa ko, patawarin ko. Ngunit hindi na. Ayos lang naman daw. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Tiwala ang nasira sa akin ni Jimmy. Oo, humingi naman siya sa akin ng tawad at nagmamakaawa na ayusin namin ang aming relasyon. Pero hindi na ako sigurado kung kaya ko pa siyang pagkatiwalaan. Kaya nga lang, sa tuwing naaalala ko ang mga pangakong sinumpaan namin sa harap ng Diyos, napapadalawang isip ako. Tama ba na bigyan ko ng isa pang pagkakataon ng asawa ko? O tuluyan ko na lang talikuran ang pagiging mag-asawa namin? Salamat po sa mga payong maibibigay ninyo sa akin. Hanggang dito na lang. Divine. May dulo ba ang ating kabanata? Dear Mr. Love Stories, bakit hanggang ngayon di pa tapos?